July 2 ng taong 2020. Isang matahimik lang sana na gabi para sa mga taga-barangay Banwar sa San Juan, Ilocos Sur, pero nabulabog ang mga ito nang may isang babae ang pinagbabaril sa kanilang lugar. Ang babae ay napag-alamang 15 anyos pa lang at nakilala sa pangalang Fabel Pineda. Kalaunan ay napag-alamang kaya pala ito pinatay ay dahil sa nagreklamo ito sa Cabugao Municipal Police Station at sinabing may 2 pulis ang nanggahasa sa kanya at sa kanyang pinsan. Ang mga pulis na inirereklamo ay sina Police Staff Sergeant Randy Ramos at Staff Sergeant Marawi Torda. Malamang sa malamang itatanong nyo kung sino ang pumatay sa dalagita. Well, hindi na tayo lalayo pa mga kaibigan dahil ang mga salarin sa pagpaslang ay wala ding iba kundi ang 2 mga pulis na sangkot sa di umano'y panggagahasa. Matapos ang insidente ay nakita pang pagala-gala ang mga salarin at namimili sa palengke na tila ba walang nangyari. Pero ano kaya ang tunay at buong kwento sa nangyaring pamamaril at pagpatay kay Fabel Pineda? Makakamit kaya ng pamilya ang hustisya? Nagsimula ang lahat noong June 29, 2020 nang nagtungo sina Fabel Pineda at ang pinsan nitong itago na lang natin sa pangalang Grace sa isang maliit na birthday party ng isa sa kanilang mga kaibigan sa barangay Banwar sa San Juan, Ilocos Sur. Nagtungo ang mga ito kahit na alam nilang may ipinapatupad na restriction at lockdown dahil nga sa kasagsagan noon ng pandemya. Subalit matapos ang ilang oras na kasiyahan, 1:00 ng madaling araw, kahit na sila ay nakainom ay napagpasyahan ng 2 magpinsan na umuwi na. Pero habang naglalakad ang mga ito ay napansin sila ng 2 pulis na nooy nakapangsibilya na damit na sina Randy Ramos at Marawi Torda. Kahit na hindi sila naka-uniforme noong mga oras na yon ay agad nilang nilapitan ang 2 magpinsan at agad na sinita ang mga ito dahil umano sa paglabag sa curfew. Ayon sa ulat ay sa pilitan umano silang isinakay sa kanilang mga motor dahil sa pananakot. Kaya naman napilitan na lamang umangkas ang magpinsan pero sa halip umano na dalhin sila sa presinto ay dinala ang mga ito sa isang liblib at madilim na dalampasigan. Dito ay wala nang nagawa ang menor de edad na si Fabel Pineda dahil sa nakatutok na baril habang siya ay minumolestya at ganun din sa kanyang pinsan na si Grace habang ginagahasa. Pero sa kalagitnaan ng ginagawang pambababoy ng 2 pulis ay nagawang makatakbo at makatakas ng batang si Fabel hanggang sa makauwi. Nakauwi din naman ang pinsan nitong si Grace pero takot at trauma naman ang naging kapalit dahil sa sinapit ng mga ito sa 2 alagad kuno ng batas. Agad namang nakapagsampa ng kasong rape at act of lasciviousness ang magpinsan sa Cabugao Municipal Police Station laban kina Ramos at Torda na pawang napag-alaman na naka-assign sa San Juan Municipal Police Station. Ayon sa nilagdaang salaysay ni Fabel ay noong gabi umano na dinala sila ng 2 pulis sa isang masukal at madilim na dalampasigan ay agad silang tinutukan ng baril at halinhinang ginahasa ni Randy Ramos ang kanyang pinsan habang ginagawan naman siya ng kahalayan ni Marawi Torda. Makalipas ang 2 araw, June 2, 2020 ay muling bumalik sina Fabel at ang pinsan nitong si Grace kasama ang tiyuhin nito sa Cabugao Municipal Police Station para i-follow up sana ang isinampa nilang kaso laban sa 2 pulis. Pero matapos malaman na kasalukuyan pa lang ang pag-iimbestiga ay nagpasya din ang mga ito na umuwi. Pero nang dahil sa takot ng pamilya nito na baka may mangyaring hindi maganda ay nag-request ang mga ito ng police escort para lang sana makauwi sila ng ligtas. Subalit ang babaeng pulis na nasa estasyon na nakilala sa pangalang Staff Sergeant Perla Joy Pascua ay taas kilay na tinanggihan ang hinihinging pabor ng mga ito
at mataray pang binitawan ang mga salitang, "Anong gusto nyo? Babantayan na lang ba namin kayo?" Ganun pa man, kahit na malaki ang pagkadismaya ng mga ito ay lumabas sila ng estasyon at sumakay sa kanilang dalang motor. Subalit sa kanilang biyahe pa uwi habang binabaybay nila ang kalsada ng Barangay Banwar ng San Juan, Ilocos Sur ay sinundan sila ng isang riding in tandem at halos banggain sila ng mga ito, bagay na naging dahilan para tumilapon ang mga ito dahil sa pagkawala ng balanse ng kanilang sinasakyan. Akma na sana silang tatayo pero mabilis na lumapit ang riding in tandem kay Fabel at walang habas itong pinagbabaril ng ilang beses. Bulagta ito at dahil sa takot ay walang nagawa ang pinsan at tiyuhin ni Fabel. Agad namang umalis ang dalawang armadong salarin matapos bumulagta ang walang kalaban-laban na dalagita. Agad din namang naitakbo si Fabel sa pinakamalapit na hospital pero idineklara na siya ay dead on arrival. Dahil naman sa masusing pag-iimbestiga ay nalaman na ang mga salarin sa pamamaril ay ang dalawa ding pulis na sina Staff Sergeant Ramos at Torda. Nalaman ito dahil sa pamamagitan ng kombinasyon ng direktang testimonya, physical forensic evidence at sariling tala ng pulisya na nagtugma sa timeline ng krimen. Ayon kay PNP Chief General R.K. Gamboa ay gusto niya ang pinakamataas na parusa laban sa dalawang mga pulis. Dagdag pa niya na hindi dapat sila tawaging men in uniform dahil sila ay mga hayop at karapat dapat lamang silang makulong ng panghabang buhay dahil sila ay mga walang kwentang mga pulis. Ayon pa rin kay PNP Chief General Gamboa ay nag-utos na siya na bigyan ng seguridad ang 18 taong gulang na pinsan ni Fabel na isa rin sa nagsampa ng kaso laban kay Ramos. Tiniyak din niya na makakadalo ang lahat ng mga testigo sa paglilitis para sa mabilis na paggulong ng kaso. Pero dismayado ang ilang mga tao lalo na sa pamilya ni Fabel at ng pinsan nito dahil sa tila pinagsawalang bahala na ang naunang kasong rape na isinampa sa kanila, pero agad ding nagsalita ang mga taga Napolcom Regional Office at sinabing sila ay nagsasagawa ng sarili nilang pag-iimbestiga. Sa kabilang banda ay nagsampa din ng kaso ang tiyuhin ni Fabel kay Staff Sergeant Merly Joy Pascua ng Women and Children Protection Desk dahil sa pagtanggi nitong magbigay ng police escort noong araw na tinambangan sila. Inamin naman ni PNP Provincial Director Colonel Ronald Tagaw na nagkulang nga ang mga ito kaya naman agad nila itong sinibak sa pwesto. Nang mabalitaan naman ng ina ni Fabel na isang OFW ang kalunos-lunos na nangyari sa kanyang anak ay agad itong umuwi mula Kuwait. Magkakahalong paghihinagpis, galit at pagkadismaya ang naramdaman nito dahil sa tila mabagal na pag-usad ng kaso. Lumipas ang maraming buwan. Ang kaso ng magpinsan ay mas lalo pang natabunan, lalo na noong pumutok ang isang balita patungkol sa kaso na kinahaharap naman ng isang TV network. Kaya naman dahil sa mabagal na pagkamit ng hustisya at habang gumugulong pa rin ang kaso ay ang ina ni Fabel ay nanghingi na ng tulong kay Sir Rafi Tulfo at isinumbong na ang dalawang pulis na sangkot sa panggagahasa at pagpatay sa kanyang anak ay nakita nilang pag-alagala lang sa isang palengke sa halip na nakakulong o dapat nasa kustodiya na ng mga otoridad. At saka po nakalabas na po yung mga dalawang pulis, sir. Nakalabas na? Opo. Ano yung sabihin? Pinakawalan? Opo, sir. Po ang sinabi nila po, sir. Tsaka nakita namin po yung isang pulis, sir, na nandito na po sa lugar po nila, San Juan po, sir. Ilang pulis ba ang suspect, Nay? Dalawa, sir. Yung Torda at saka Ramos, sir. Okay, so yung dalawang suspect na yon ay pinakawalan na? Oo po, sir. Nakita namin yung ito, sir. Yung si Marawi Torda, sir. Nakita niyo po sa labas pag-alagala na yung isa na nahuli? Opo, sir. Pero matapos humingi ng tulong ng ina ni Fabel kay Sir Rafi ay napag-alaman na ang kasong act of lasciviousness laban kay Staff Sergeant Randy Ramos
ay na-dismiss sa kadahilanang na-upgrade ito sa mas mabigat na kasong rape. Ayon kasi sa medical legal at sa mas detalyadong affidavit ay lumitaw na nagkaroon ng penile penetration at sa ilalim ng RA 8353 o ang Anti-Rape Law of 1997 ay sinasabing ito ay isang kaso na ng rape at hindi lang basta simpleng kaso ng lascivious act. Sa kabuuan mga kaibigan ay ang dalawang sangkot na pulis ay nahaharap sa kasong rape and murder with no bail. Subalit sa kasamang palad naman ay sa halos 5 taon at as of this recording ay patuloy pa ring dinidinig ang kaso sa Regional Trial Court ng Ilocos Sur at wala pang nagiging penal na hatol. Sa status ngayon ng kaso ay nasa yugto pa sila ng presentasyon ng depensa matapos maisumite ng prosecution ng huling rebuttal evidence noong March 2025. Naka-schedule naman ang susunod na pagdinig sa June 15 at June 29, 2025 at ito ay ayon sa pinakahuling court calendar. Ayon sa Clerk of Court, ay posibleng mailabas na ang final decision sa huling quarter ng 2025 kung hindi na maaantala ito ng mga moisyon. Kaya naman hanggang sa ngayon ay hindi pa sila nahahatulan pero nananatili naman silang nakadetain habang hinihintay ang desisyon ng hukuman.